talagang nakakatakot. Ano, kasi sa kondisyon na meron ako, sa sitwasyon na meron ako, paano ko gagampanan ang pagiging ina at ama ng aking mga anak kung palagian akong may sakit. Saksi kayo sa mga nagdaang 2 taon na tuloy-tuloy na pagbablog ko na naging okay ako, hindi ako napupunta sa ospital. Itinigil ko yung mga iniinom kong gamot at yan ay alam nyo. Ang pinagtibay ko lang talaga ay ang pagkain ng tamang pagkain na para sa ating mga tao. Ano? Para sa tao. At mataas ang nutrition. Tama ang nutrition. At bawasan yung mga sobra na mga ginagawa at kinakain. Na kahit tama, hindi pa rin siya magiging mabuti para sa ating kalusugan kung sumosobra naman. Nag-grocery kami kanina, kasama ko yung misis ko. Nga pala, dumating na siya. 2 weeks na. Pag nag-grocery kami, doon ko na pagtanto na sa 2 taon na malayo sa akin yung asawa ko, nasa abroad siya, di na pala niya ako kilala sa pang-araw-araw na mga ginagawa, lalong-lalo na sa mga pagkain. Buti pa kayo, alam niyo yun. Alam niyo kung ano nangyayari sa akin sa mga gawaing pagkain. Kasi ito yung mga sinishare ko sa inyo. Yun, yung mga sinishare ko sa inyo, yun yung mga pang-araw-araw kong ginagawa talaga. Before na umalis siya, lahat ng ihahanda niya, kakainin ko. Wala akong inaayawan, wala akong hinihindian. Lalo-lalo na kung siya yung nag-prepare ng mga pagkain. Siyempre, nasaksihan niyo naman. At sabihin natin yung huling 2 taon ng mga vlog na ginagawa ko. Natuon na ako sa buhay na i-correct ang tamang nutrition. At ito naman yung nagbigay sa akin ng magandang kaginhawaan sa mga sakit na pinagdaanan ko. Naging matibay ako sa ganitong gawain. Lalong-lalo na nung umalis nga yung misis ko, 2 years na umalis siya. 2 weeks pa lang na nakakarating. Kasi naging nanay at tatay ako ng aking mga anak. Mahirap ang nag-iisa, nagsosolo sa gabay sa mga anak. Naisipan ko na sa kabila ng mahirap na paggaling sa karamdaman na meron ako, na alam ko na nararanasan nyo rin, talagang nakakatakot. Kasi sa kondisyon na meron ako, sa sitwasyon na meron ako, paano ko gagampanan ang pagiging ina at ama ng aking mga anak kung palagian akong may sakit. Kinailangan namin yung ganong sitwasyon dahil sa mga ilang bagay, lalong-lalo na yung pangangailangan. Doon ko sinimulan na mas itutok ang aking pagpapagaling ng aking karamdaman sa
tamang nutrition. Alam naman ninyo lahat yung mga ginagawa kong nutrition at ito naman ay lagi kong ibinablog sa inyo. Sa 2 taon na magkalayo kami ng asawa ko, di ko akalain na kakayanin ko. Kasi sa kondisyon na meron ako sa aking kalusugan. Pero nagampanan ko at nairaos ko. Bukod doon, pagpagawa ko nitong bahay, masasabi ko na successful yung mga ginawa ko dahil nung nandito sa Pilipinas yung asawa ko nung hindi pa pumupunta ng ibang bansa, palagian ako may sakit, palagi ako nasa ospital, palagian ako nasa klinik, hindi ako naubusan ng gamot, iba't ibang klaseng gamot na iniinom at iba't ibang klaseng sakit ang nararanasan at nararamdaman ko. Pero saksi kayo sa mga nagdaang 2 taon na tuloy-tuloy na pagbablog ko na naging okay ako, hindi ako napupunta sa ospital. Itinigil ko yung mga iniinom kong gamot at yan ay alam nyo. Ang pinagtibay ko lang talaga ay ang pagkain ng tamang pagkain na para sa ating mga tao. Ano? Para sa tao. At mataas ang nutrition. Tama ang nutrition. At bawasan yung mga sobra na mga ginagawa at kinakain. Na kahit tama, hindi pa rin siya magiging mabuti para sa ating kalusugan kung sumosobra naman. Kanina naalala ko yung pagiging hindi ako kilala na sa panahon ngayon ng aking asawa. Kasi yung mga binibiling pagkain, tinatanggal ko. Sabi ko sa inyo, yung mga instant, yung mga incan, hindi na priority. Hindi ko tinatanggal sa listahan ng pamimili, pero hindi siya priority at hindi siya marami. Ano? Ang ibig ko sabihin, for in case of nagmamadali, in case na hindi kayang mag-prepare ng tamang pagkain, dun lang kakailanganin yung ganong mga uri ng pagkain. Survive lang na makaalis ng gutom. Ano? Lagi natin tatandaan ang mga ganong pagkain, pang-alis ng gutom lang, hindi makakatulong sa kalusugan natin. At yun, napapatawa siya, bakit ganun ako, sabi ko sa kanya, talagang hindi mo na ako kilala, iba na talaga ako. Kahit sa pag-prepare ng pagkain sa bahay, moron talaga ako, ultimo sa mga condiments. Condiments ko, natural, organic yung iba naman hindi. Pero natural siya at kalimitan mineral. Abot sa pampaalat na siyempre kailangan natin. Hindi naman tayo basta-basta makakakain na talagang totally walang kalasa-lasa. Pampaalat, katulad kanina, bibili siya ng pampaalat, tinanggal ko yung mga soy sauce, mga sabi ko, meron pa doon kaunti, kakunti na daw yun, hindi naman natin lagi siya ginagamit. Sabi ko, bibili siya ng asin, kumuha siya ng iodize, tinanggal ko yung iodize. Hindi naman yan yung preferred na pagkain ng katawan ng tao. Mineral.
pagdating diyan. Ultimo sa mga tubig nga meron dito sa barangay namin, project ng barangay, mayroon diyan filter na may isang building dito sa barangay namin na libreng tubig, filter siya. Deep well din siya, galing sa ilalim ng lupa, pero dumaan sa filtration, mineral daw, sabi. Pero hindi ako doon kumukuha ng tubig. Mas gusto ko kumuha sa poso, sa ilalim, yung bukal. Kasi mas may paniniwala ako, yun ang tunay na mineral. Sa asukal, kung kapos ako sa budget, although ang asukal talaga na ginagamit ko ay muscovado. Pero kung mga panahon na kapos ako sa budget, mas ginagamit ko yung mas mapulang asukal, yung itim na halos parang muscovado na yung kulay. Raw materials, nakalagay na raw materials. Ayun, yun yung ginagamit ko kanina nung kumukuha ng siya ng wash yung kinuha niya, binalik ko, pinagtang ko nung raw. Sabi niya, mas mahal yung, sabi ko, hindi naman natin palagi ang gagamitin yung asukal. Kahit pa sabihin niya ni raw materials o muscovado, ano ba man yan, sugar pa rin siya, labis pa rin siya para sa kalusugan ng tao. Yun, pinaliwanag ko sa kanya, mas mabilis magkaroon ng sakit ang taong kumakain ng refined sugar kumpara dito. Dito tayo, although sabihin natin mas mahal siya, mas mahal pa rin yung ibang produkto kasi sasamahan mo siya ng gamot. Sasamahan mo ng gamot. Yan. At tinuro ko din sa kanya na ang paggamit ng asukal ay balancing lang yan sa pagkain. Para lang ma-balance. Pang-balance lang. Yung tokwa, bumili kami ng tokwa, nagpabili ako ng tokwa. Bili kami ng tokwa. Tinatanong niya ako anong masarap na luto. Sabi ko, sama lang natin sa gulay. Yung parang pakbet. Sabi niya, ipiprito ba natin to? Masarap nga yan. Ipiprito natin, tapos malutong-lutong, tapos saka natin sasama. Sabi ko, hindi. Gagayatin natin siya ng cubes, isasama natin ng direkta. Yun ang pagkakamali ng tao. Yun ang mga pagkakamali natin minsan. Kahit pa akala natin, masustansya na yung kinakain natin, porke gulay, porke katulad ng soya, soya siya, yung tokwa, kala natin, isinama natin sa gulay, kala natin masustansya. Pero may pagkakamali minsan tayong ginagawa sa pamamaraan ng pagluluto. Na yung masustansyang pagkain, nagiging, questionable. Kasi, unang-una, nagiging overcook. Kasi, pinakuluan mo sa mantika, linagay mo sa kumukulong mantika. Tinatanggal mo yung mga sangkap niya na makakabuti sa ating katawan. Yun yung gusto kong iklaro. Kahit nga doon sa pamilya ko, pinapaliwanag ko sa kanila. Kung hindi ko naman ginawa yung mga ganitong bagay na pagkain, hindi naman ako magiging ganito na magiging okay. Although may nararamdaman pa rin naman ako. May ibang mga sakit na nararamdaman ako, pero yung mas matindi na nagpapahirap sa akin dati, talagang halos nawala. Halos nawala, hindi na ganon. Although may mga na-damage sa tagal ng panahon. Alam naman natin, pinukwento ko naman lagi sa inyo na higit 30 taon ang paghihirap ko sa sakit na goy. Maraming na-damage. Maraming naging naapektuhan. Hindi ako nananawa na ipagpatuloy yung ganitong ginagawa ko kasi maraming mga sakit ang
dumapo sa akin na nag-okay. Nag-okay. Although ah, hindi lahat ay okay na. Katulad nung aking nung nerves, yung nerves ko na problema. Pero mas listen naman siya, mas mahina na siya, mas okay na siya kumpara nung una. Pinagpapatuloy ko lang yung ganitong ginagawa ko. Yun, sana bawat pagkain, kahit sa pagkain lang, sana pinag-iisipan natin, hindi porke gulay ang kinakain mo, masustansya na siya. Kasi pwedeng yung gulay na kinakain mo, natanggalan mo pala ng sustansya. Yun po, kapag ginawa mong sobrang sarap ang ulam mo, sigurado ako, nagkaroon ng problema sa sustansya ng pagkain kinakain mo. Sure ako doon.